The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Hello! Hello! Hello sa inyong lahat. Wow, ganadong-ganado, mga ganyan. Hello, thank you for calling customer service sa Patira sa Tandem. How can I help you today? Eto na nga, syempre, sa lahat ng mga Espren po natin nag-aabang na naman ngayong ganitong umaga o anumang oras ninyo pinapanood sa ating YouTube na Patira sa Tandem ni Tess and Rico YouTube channel o sa ating Spotify. Magkasabay po silang inilalabas itong mga Espren. Syempre, eto na naman, magha-high-bloodan na naman tayo dito. Magkakainisan na naman tayo dahil kung kanino naman patira ito, nako, alamin po natin. Syempre, kasama ang tropang maghahatid ng perwisyong totoo lamang. Nako naman, kasama mula po sa other side of this world. Siyempre, ang aking pack na partner, si DJ Tez. At ang kumukumpleto ng pack na pack mo yan. Siyempre, si DJ Rico with an A. Yarn! Nako naman, sa Patira sa Tandem natin ito. Actually, parang nasa ikatlong season na tayo, kung hindi ako nagkakamali, kung tama pagkakabilang ko. Kaya eto na, umpisahan natin, partner, dahil alam ko inaabangan na ito ng ating sender. Correct. Salamat naman sa mga Espren natin na umabot hanggang dito sa ating pa-season 3 o season 3 o kung anumang season ito. Maraming salamat po. At ito na nga po, mula po sa ating Facebook page na Patira sa Tandem, hinay-hinay lang, lahat po yan, mababasa. Ito na po muna. Okay, walang mapipikon. Chill lang, chill lang. Chill lang ka, easy. Ito muna. Mula po kay Ronnie ng Malabon. Again, hindi po nila ito tunay na pangalan para po sa kanilang privacy. Yarn, no? Ha? Privacy na. Sabi dito, Tandem, patira ko lang po si Self. Talaga? Ganito po kasi, nagkwento siya. Sabi niya, ganito po kasi, napang-iwanan na ako. 23 years old na ako at wala pa rin po akong matinong trabaho. Grade 12 po ang natapos ko. Hindi na makapag-college dahil ayoko na din pong maging pabigat pa sa nanay ko na isang single mother. Lalo na at college na din po ang dalawa ko pang kapatid. Nasa abroad po ang mama namin at TNT siya doon. Tago ang trabaho niya para lang maitaguyod kaming magkakapatid. Kaya ayoko nang dagdagan pa sana ang iniisip niya. Kaya lang, wala naman din akong mahanap na matinong trabaho. Tapos, nagkakaproblema na din kami ng girlfriend ko dahil madalas ko siyang iniiwasan sa kadahilan ng wala din akong mapang-date sa kanya at nahihiya ako dahil hindi niya deserve ang lalaking katulad ko. Sa ngayon, naghahanap pa din po ako ng trabaho pero wala pa din pong nagpaparamdam. Aaminin ko po, tinatamad na ako. At ang gusto ko ngayon ay pumasada, makiboundary, para lang may panggasta ako. Siguro nga hanggang dito na lang ako. Pasensya na Tandem, mahaba ang patira ko. Salamat. Again, mula po ito kay Ronnie ng Malabon. Taray ni Kuya Ronnie, Gumaganyan. Hindi malaman ang gusto sa live. Ano gagawin? Kaya Sarot. So, sa lahat po ng ating mga S-friend dyan na nakikinig, please lang, lalo na sa Spotify, pwede nyo po syempre i-tweet din yung tungkol po sa ating patira ngayon. #NuGagawin. Oo, yun po ang hashtag natin. Official. Gagawin, Ronnie. Ito rin, isa rin. Alam mo, para itong season 3, puno-puno ng pag-iinarte yung mga patira natin. Parang medyo drama-rama sa hapon talaga ang datingan ng mga napipili ng admin natin na i-feature, no? Kaya nga Sa ating channel. Hindi, ganito kasi yan, Ronnie. Nagigets naman namin kasi kapag minsan, di ba, naiimo-imo ka, nakikinig ka ng music, nakasakay ka sa jeep, nakasilip ka sa bintana. mga namumuni-muni ka, may mga na-realize ka na, shucks, hanggang dito na lang ba ako, ganito. Pero hindi ka pwedeng tumira dun sa drama-rama sa hapon mo na yon. Kumilos ka din, sis. Ay, kaya nga, di ba? Kumbaga pa, alam mo, ilang beses na rin namin stand din ito, mga S-friend, lalong-lalo na sa Tandem. Lalo na may radio show pa nga kami, on air na. Sinasabi namin sa inyo, wala tayong ibang aasahan kundi ang ating mga sarili lamang. Totoo di ba? yan. Kasi alam mo, hindi naman natin pwedeng isisi ito sa gobyerno. Yung nangyayari sa iyo, Ronnie, isisi natin sa gobyerno. Di ba? Pwede rin naman because everything is political. But Oo. again, Pero, at the end of the day, Ronnie,
ikaw pa rin ang kikilos eh. Totoo. Wala eh. Hindi natin Wala pwede. talaga. Hindi natin pwedeng iasa to sa kahit na kanino. Alam mo yung mindset mo nga, nasabi mo nga nahihiya ka na sa magulang mo kasi ganito nga ang kalagayan ninyo. Doon pa lang alam ko malakas ang loob mo lang, nawawalan ka lang ng alam mo, encouragement, or baka sinasabi mo lang sa amin ito para magkaroon ka lang, alam mo, ma-pump up ka lang sa gusto mong Oo. gawin. Alam mo yun, Oo. kasi at the end of the day, kahit ano sabihin natin dito, kung hindi mo rin tutulungan sarili mo, tutulungan ka namin, hindi mo tutulungan sarili mo, abay wala rin namang mangyayari, kaya itigil na natin. Next! Ito po, dito po nagtatapos ang episode ito sa Padesta. Ronnie, umarap ka ng tropa, makapag-inuman ka, Oo. makapag-usap ka ng mga problema mo doon. At saka Next na tayo. kaya nga, tsaka Ronnie, ang isa pa sa gusto namin sabihin sa'yo, iwasan mo yung pagkakapit at sa tutulala ka dyan. Yan sinasabi ko sa'yo, kung ano naman pumapasok na lang sa isip mo kasi. Ay, Diyos ko. Hindi, Ronnie, Diba? ito Ito Ito. bilang ate at kuya mo Oo, ito, sige Oo. Sige, given. Malungkot ka. Dami mong mga realization. Malulungkot Ganito, ganyan. Mga sentiments mo sa life, pati sa girlfriend mo. Kung ako sa'yo, mag-focus ka muna sa sarili mo, pati ang girlfriend mo, palayain mo na yan. Total, hindi ka naman nagiging deserving na boyfriend sa kanya. Galing sa Wala kanya ka yan. namang maikon. Galing Diba? sa Siya kanya naman yan. O, nagsabi. galing sa'yo yan, di ba? Diba? Wala ka namang makontribute na maayos. Sinasaktan mo lang yung babae. Nasasaktan kasi yun for sure. Dahil, ba't ka umiiwas? Na-boyfriend pa ako. Oo, di ba nga, ganyan. Kasi nga, wala namang magagawa. Wala ka din namang panggasta para sa sarili mo at mapuntahan siya o panggasta man lang sa kanya. Bitawan mo. Diba? Kasi wala eh. Wala ka namang silbi doon. Umalis ka doon. Ngayon, ayaw mo mag-aral. Next aspect. Ayan, okay. Next Pag-aaral. aspect. Sabi mo nga, si mother, maraming paghihirap, sakripisyo, naku, mukhang illegal pa ang trabaho doon dahil ko mo nga TNT. Oo. O ayaw mo na mag-aral, o sige, ibibigay namin, so wag ka mag-aral. O ngayon naman, ano na naman ang problema mo? Mahirap maghanap ng trabaho. Siyempre, kasi nga, hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral. So, given, mahihirapan kang maghanap Correct. ng talagang trabaho sa ngayon, okay? Pero dahil nga, mahirap ang buhay, kailangan mong unahin ng kumita ng pera, give namin yun sa'yo. Sige, wag ka muna mag-aral, pero wag ka ding parang hopeless ka na sa lahat ng aspeto ng Kaya buhay nga, mo, di ba? Ronnie. Alam mo yun. Oo, doon kami parang, ay, anong gagawin? Ay, Ronnie, Ay, Diyos ko. halika nga dito. Halika! Lumapit ka. Halika! Hindi yan Sinasabi ko na. masakit. Halika. Alam mo ang arte-arte mo rin sa buhay. Alam mo kung tutuusin, may realization ka, alam mo paano lusutan eh. Nasabi mo na kung ano mga pwedeng solusyon eh. Alam mo, nilatag mo sa amin yung problema, pero alam mo kung ano yung solusyon eh. Di ba? Alam mo yan. Ikaw lang nag-iinarte. Parang gusto mo lang ata na parang shoulder to cry on, mga ganyan. Parang alam mo yun, gusto lang niya siguro may sige, sabihin na bigyan na natin itong platform na ito para mapakinggan ka namin. Sige, sabihin natin ganun, hindi naman na natin pwedeng isisi sa'yo lahat. Pero kasi, yung ginagawa mong yan, na parang end of the world na, ending mo na. Diyos ko, alam mo, Ronnie, mas marami pa ang gustong mabuhay. Hindi ko naman sinabi gusto ko mawala ka, no? Pero ang sinasabi ko, alam mo yung may ibang mga tao na alam mo nakaratay na lang. Hinihintay na lang yung katapusan ng buhay nila pero gusto pa nila, ang dami pa nilang gustong gawin. Ikaw na normal, ikaw na wala kang dinaramdam, wala kang karamdaman na masasabi, walang kahit na anong, alam mo, pwede kang dumiskarte, pwede mong gawan ng paraan. Alam mo yung alam mo, daig ka pa nung mga sinasabi natin na hindi kompleto ang pangangatawan pero nakakapagtrabaho kahit hindi nakagraduate. Alam mo, sa totoo lang, sabi nga natin, ilang beses nating pinagdedebatihan dito kung ano ba talaga ang pwede nating uunahin. Siyempre, ang sarili natin. Para unahin sarili natin, unahin natin ang edukasyon. Edukasyon para sa sarili mo dahil dyan naman talaga nakaangkla lahat eh. Dyan naka-anchor lahat yan eh. Ikaw na mismo may sabi, ayan na ang mga consequences ng ginawa mo. Ngayon, ano pang gagawin habang maaga pa, meron pa tayong pwedeng magawa. Di ba? Oo. At saka ang bata mo pa, Ronnie, wag kang mag-inarte na para bang ikaw ay 65 years old na hindi na talaga makakakilos at makakahanap ng trabaho para sa'yo. Yung sabi ko sa'yo, years old. yung nakaratay na lang, feeling niya nakaratay na lang siya na wala nang magagawa, hopeless case. Ay, naku, halika, sabi ko sa'yo, halika. At saka ang rejection kasama sa buhay yan, ganun talaga. Hindi Totoo. lahat ng
applyan mo, tanggap ka agad. Or talagang mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Diyos ko, nasa balita naman yan. Totoo. Talaga namang tumataas yan. Pero gagawan mo ng paraan. Ganito yan eh. Kaya nga, may mga taong hindi nagtatapos ng pag-aaral. Kasi nga, tawag ng buhay, tawag ng sitwasyon, kailangan magtrabaho. Pero madiskarte. Oo. Kailangan nilang dumiskarte na makumita ng pera, makatrabaho. Kasi nga, tanggap nila na, okay, sige, ito lang kasi natapos ko, ang hinahanap nun, kailangan college graduate. O hanap ako sa kabilang kumpanya, dito naman, dyan naman. O ngayon, naisip mo, sabi mo sa sulat mo sa amin, tinatamad na rin ako, ang gusto ko na lang pumasada. O, di sige, bahala ka sa buhay mo. Oo. Kung para sa ngayon, yung katamaran mo, ini-entertain mo, pero nasa isip mo pa rin na kailangan mong panggasta, dahil walang gagas sa sarili mo, pumasada. Sige, pumasada ka. Pero 'di ba, huwag kang magrereklamo. Kasi may mga tao na marangal ang trabaho na yan at talagang tsinatsaga nila ang pagpapasada. Yun, exactly. Hindi pirong trabaho yan. Totoo. Hindi, talagang yan, labor talaga yan. Pagod ng katawan, pawis, minsan magkakasakit ka pa kasi mainit, umuulan, sundo dito, Oo. hatid dyan. Ganyan. Talagang, yan ang namin. Ang expectation sa'yo ng trabaho na yan, hindi yan madali. 'Di ba? Talagang pagsusumikapan mo yan. Ngayon, sabi mo rin sa sulat mo, tinatamad ka. Ayan. Kaya mo ba? Diyos ko, kaya mo bang pumasada? Dahil talagang ang mga kaibigan nating hinahangaan nating mga driver, talagang grabe ang kayod sa buhay niyan. Kaya nga, 'di ba? Oo. Alam mo yung sinasabi mo, alam mo totoo lang, Ronnie, wala kang ibang kalaban dito kundi sarili mo. Sarili mo, correct. Totoo yan. Yes. Ganito yan eh. Okay. Intindihin natin mula doon sa umpisa na sinabi niya. Nahihirapan, alam mo, sakripisyo ng magulang mo. Alam mo yung parang feeling na parang pabigat ka na sa kanya. At dahil ayaw mo na maging pabigat, parang gusto mo na rin ata na humanap ng parang pagkakakitaan. 'Di ba? Humanap ng ganyan kahit maka-boundary. Alam mo, marangal na trabaho 'yan, konting tiyaga na lamang. 'Di ba? Yan na 'yun. Ayan na 'yan eh. Ginusto mo na 'yan eh. Diyan ka na eh. Parang sabi mo kasi ang isa pang pinakaayaw ko pa sa sinabi niya, hanggang dito na lamang yata ako. Diyos ko, Lord. Arte daw. Hanggang dito na lang ata ako. Kaya nga, nakakainis. Alam mo 'yun. Ay, Ronnie, sinasabi ko, halika, lumapit ka rito. Sabi ko sa'yo, alam mo kung kapatid kita at uuunawaan mo naman pala yung mga pinagdaraanan ng pamilya mo at ayaw mong maging pabigat, tapos sasabihin mo, tinatamad ka. Ayaw mong maging pabigat pero tinatamad ka. Gusto mo magka-boundary nila, mamasada. Walang masama doon, push mo yan. Kung gusto mo talaga na ayaw mo talaga na maging pabigat sa magulang mo, push mo yan, pagtyagaan mo yan para may pangsarili ka na. Dahil ayaw mo nga maging pabigat eh. Ngayon, kung meron na dyan na trabaho at sabi mo magmamaneho, magmamasamasada ka na lang, tapos tinatamad ka, yun talagang literal na magiging pabigat ka. Diba? Correct. Alam mo, hindi ko mag-get sa sinasabi niya. Alam mo yung ending lang din, susuportahan ka rin ng magulang mo. Oo, diba? wala din. At saka, biro mo, hindi stable yun kasi makikipasada ka lang makikiboundary ka lang. Yun Siyempre, nga hindi naman din sa'yo yung sasakyan. Yun so, din. imaginein mo, sige, doon ka magsisimula. Tinatamad di magkano ang kikitain? Tapos tatamad-tamad ka. Sa tingin mo, ba kikita ka ng sapat kapag tamad ka at ikaw ay isang driver? Kaya ang mga driver natin, halos hindi matulog yung mga yan. Uuwi yan ng gabi. Ako kasi ang lolo ko dati, driver talaga ng jeep yan. Uuwi yan gabi, alas 10. Alas 2, alas 3, nakikita mo yan, nag-aayos na para bumiyahe uli. Oo. Pero mo yung ganung klaseng effort. Tsaka partner, di ba, ang sabi niya kanina, kung daw nagkakamali, is grade 12 ang tinapos niya. Tama, di ba? Sinabi niya yun eh. Halika dito talaga, Ronnie. Sinasabi ko talaga sa'yo, ha? Mag-aral. Ayaw niya na mag-aral ng college, pero grade 12 ang tinapos niya, di ba? Ewan ko dyan. Ito, hay nako, mutik na ako magmura. Hindi, pero, partner, di ba kung grade 12, sinasabi niya grade 12, di ba literal parang second year college yan? Sa totoo lang. Hindi ba kasi baka ayaw niyang magtapos na. Siguro yun yung ibig niya yung sabihin sinasabi sa niya. Basta ayaw na niyang makapag-college. Sabi, ayun nga, grade 12 ang natapos ko, hindi na nakapag-college dahil ayaw na daw niya maging pabigat. So, gusto niya na magtrabaho. Well, in fact, kung susumahin natin yan, ang grade 12 is, second year college sa atin na. Kasi nag-iba yung curriculum, di ba? Nag-K to 12 kasi. So, parang nalilito yung iba dyan. Pero literal, kapag umabot ka ng grade 12 at graduate ka niyan, second year college, partner. Second year college, di ba? Kasi ano ka na kumbaga, grade 6, 7, 8, 9, 10.
ang junior high. 11 and 12 yung o di second year college ka na nga, 'di ba? Kumbaga parang Correct. merong diskarte, meron ka nang mahahanap. At ang sinasabi nga nila kung bakit nag K to 12 dahil para makahanap ka na ng trabaho kahit ganyang grade 12 matapos mo eh. Ngayon patunayan mo kung may makikita at mahahanap ka na trabaho. Wag yung parang Tsatsagain mong maghanap. Oo, at saka wag mong ililimit sa ganito na lang, mamamasada na lang ako. Hindi naman sa dinidiscourage kita dahil yan ang alam ko may kakayanan ka pa eh. Nauunawaan mo ang buhay eh. 'Di ba? Alam mo, pilit kitang iniintindi dito. Ano ha? Pilit kitang iniintindi dito. Sabi ko sa'yo. Kasi 'di ba, alam mo yung bigger picture niyan eh. Alam mo ang buhay, alam mo ang hirap ng buhay. At parang feeling ko, ayaw mo naman matulad sa parang habang buhay na lang din na susuporta ng magulang mo. 'Di ba? Kasi anytime parang ang naiisip ko dito sa sinasabi niya, anytime pwedeng umuwi yung magulang niya at mawala na sila ng support system, 'di ba? Parang ganun. So parang gusto mo nang gumawa ng paraan para at least masustentuhan man lang yung sarili mo at yung kapatid mo na lang. Kapatid mo. Oo. 'Di ba? Parang ganun eh. Ang hirap kasi talaga, Ronnie, ang pinaka problema kasi natin dito, yung bakit mo sasabihin na tatamarin ka. 'Di ba? Kung alam mo naman pala ang hirap ng buhay. 'Di ba? Parang wala ka na rin sa katinuan, parang hindi mo na rin, so tatambay ka na lang. Tapos pag kunyari, Brad, papasada ka ba mamaya? Ay, baka bukas. O sige, ako muna. So kung kailan lang na pwede kang pwede kang commit, wala Kung din. kailan lang So, gusto niya, 'di ba? Oo. So anong gagawin mo sa buhay mo? Kaya nga 'di ba, nag-umpisa kami sa ano gagawin? Kaya Kasi doon naman lagi 'yun babagsak, Ay, Ronnie. bumili ka na lang ng pang cross stitch mo, mag-cross stitch ka na lang. Oh, 'di ba? Ay, wala nga siyang pambili, wala nga siyang panggaste, 'di ba? At saka, kasi parang partner, kasi tsaka nilatagan kasi niya tayo na sinabihan pa niya tayo na parang wala siyang pang-date, hindi yung parang girlfriend niya hindi siya deserve ng partner niya, ng girlfriend niya. Parang dun pa lang, so ano nga ang gagawin natin? Kung tatamad ka rin, talaga mawawala lahat yan sa'yo. 'Di ba? At saka, buti alam mo na hindi ka karapat-dapat dun sa babae. Kasi totoo, at least may awareness ka. Kaya na talagang nga. hindi ganon ang klase ng boyfriend na karapat-dapat para sa babaeng katulad ng jowa mo. O edi ngayon pa lang, palayain mo na yan. Oo. Tapusin mo na ang pasakit mo sa kanya. At ayusin mo ang sarili mo. Be Yun the nga. better version or best version of yourself first. Ayusin mo muna ang 23 years old. Nako, dapat talaga yan. Nagsisimula ka ng isipin na ano nang gagawin ko sa buhay ko, ano na ang pwede ko i-contribute sa pamilya ko. Kasi gaya niyan, ang nanay mo ay hindi mo rin masabi kung anong kapalaran ang meron siya doon, lalo na hindi legal ang mga papel niya para magtrabaho sa ibang bansa. So anytime, sabi nga ng partner ko, pwede umuwi. Oo. Nagsusumikap. Oo. Diba? Ito naman sana naman namana mo sa mama mo yung pagiging madiskarte. Alam mo yun, hindi naman natin tinotolerate dito yung mga ganong klase na parang illegal na nagtatrabaho, kulang sa papeles, sa documentation, sabi natin ganon. Pero ang sinisilip na lang natin dito ay yung pagiging madiskarte ng magulang mo. Bakit hindi mo namana? 'Di ba? Bakit ikaw na pinipili mo na magkaroon ng marangal na trabaho as much as possible, pero yung ugali mo lang dapat mong baguhin at yung mindset mo. 'Di ba? Ang hirap kasi paliwanagan ng isang 23 years old kung hindi mo tinutulungan din ang sarili mo eh. Alam mo, humarap ka sa salamin, alas 3 na madaling araw, kausapin mo ang sarili mo, baka biglang humiwalay ang kaluluwa mo diyan. At sasabihin, exorcism. Kaya baka dahil sa sobrang ganyan, tamad ka kasi kaya humiwalay ako. Sabi niya gano'n siguro yung kaluluwa niya. yung konsensya, ayaw ko na sa'yo, ha? Bounce na. Kaya nga, bounce na par, mga ganyan-ganyan. Bounce na par, ha? Tapos nakalimutan na, ay naku, bigyan ka namin talaga ng sabon na nagpapahiwalay ng konsensya. Tingnan lang natin, ha? Baka mas madiskarte yung konsensya mo kaysa sa'yo. Sana naman, alam mo meron, ano lang to eh, may pagkakataon sana na i-assess mo yung sarili mo at kausapin mo ang sarili mo. Kasi ang problema talaga ikaw. Di ba? Oo, kasi And the problem naman is dyan. me. Yes. It's me. Hi. And the problem is me. Ronnie, alam mo, yun talaga, Kaya nga, pasensya ka na, naiintindihan namin. Hindi naman ibig sabihin na naiintindihan ka namin, hindi ka na makakarinig ng mga real talk. Kasi dito sa channel namin, pasensya ka na, Ronnie, real talkan talaga tayo dito. So, yung problema mong yan, yung patira mong yan, namnamin mo yan, choices din ng
sarili mo yan. Oo. Na mapunta ka dyan, di ba? O ayaw mo mag-aral, pero parang ayaw mo din magtrabaho, na parang hindi na namin maintindihan sa'yo. So, di ba? Ayusin mo din. Ayusin mo yung buhay mo. In short. Oo. Kasi alam mo yung parang nakikinig dito namin sa inyo na parang tanong mo, sagot mo eh. Parang ganun eh. Di ba? Oo. Alam mo yung naging reason kung ba't wala kang trabaho ngayon. Kasi yun nga, ayaw mo na rin mag-college. Di ba? Tapos pipiliin Alam mo mo naman. naman yung gagawin. Kaya nga, tas sabi niya, gusto niya magmotor-motor, mamasada, boundary na lang, pero tinatamad ako. Paano ka ngayon kikita? Kung halika nga, talaga sinasabi ko sa'yo. Paring daw kayo ni Rico, saglit lang. Halika nga, hindi, lumapit ka lang talaga dito, sinasabi ko sa'yo ha. Halika Sinasabi ko. dito. Isang spray lang sa ice. Yan, ganyan. Ayan. Naiinis ako sa'yo eh. Huwag naman Lumabo ganyan. Yung, mo, ayan, lumabo yung camera ko. Ano? Gigigil ako kayo, Nawa- Roddy. Tignan Parang- mo, nagimulto na ako. Ay! Para ka na, para alam mo, para tuloy ikaw yung humiwalay yung kaluluwa, tuloy nakakatakot na tuloy. Nakakatakot pa naman yung mata ko. Alam mo yung mata ko, nakakatakot to talaga. Panghilakbot din tong itsura Oy, ko na gag- to eh. Oh. Oy, tuloy para ka na. Uuwi si nanay, si nanay. Uuwi si nanay kasi TNT. Uuwi si nanay. Hayop ka, Wisit Ronnie. ka. Ginawa mo akong pang shake, rattle, and roll. Tignan mo, talaga lumabo yung camera ko, day. Naging hilakbot talaga ako today. Hayop to si Ronnie. Ay, nako. Tignan nga natin, ano nangyari sa camera ko, Ronnie? Kasalanan mo to. Bakla ka. Ayaw na talaga niya bumalik Uy, sa... gago, alam mo, sakit-sakit na lang ano. Uy, Gagi! Ano nangyari? Basta! Diyos ko ka! Sandali lang. Let's try again. At kailangan po natin ipagdasal ngayon. Siyempre, ang ganda aking ko partner, dyan. sinasabi ko sa Aminin inyo. niyo, maganda ako dyan sa picture. Oh, wait lang. 1, 2, 3, go. Ayan, try mo. Wala, ayaw na talaga, te. Ewan ko na talaga sa'yo, Ronnie. Nagtatawag po ako na pwede mag-sponsor ng ng webcam ng aking partner. Kasi tingnan niyo yung nangyari. Alam mo, parang 2003 pa tong camera ko. Nakakaloka ang mga tag. Baka naman may gusto mag-sponsor sa amin ng camera, mga ate. Diyos ko, Tingnan- tignan mo na. Alam mo, parang yan kasi sa kapupuyat mo, muntikan ka nagtumagos sa Alam mo, dingding. Parang, para na talaga akong nasa itong Borealis na Itekli Barrels. Tignan mo, oh. Nakakaloka. Alam mo- Tapusin na natin to. alam- Patira mo na nga to si Ronnie. Nanggigil ako. alam mo, tatagos ka na sa dingding dahil sa ginawa mo. Alam mo, nakarating ako sa kabilang buhay dahil sa'yo, Ronnie. Naging Jesus ako dito. O ayan, bumalik ako Ayan. sa lupa. Ayan. Gaga ka. Ipatira na natin to si Ronnie. Nakakabisit na. Ka, Ronnie. Pati camera ko sinira mo. Kaya alam mo, itong mga patira natin, naghahatid po ng mga nega vibes talaga kahit sa mga materyales na. Ronnie, ah. Ay, naku, Ronnie. Sana mayroon kang, nakuha kahit papano mga leksyon dito sa ating patera na ito. Nagsabi naman kami ng mga take namin dyan sa sitwasyon mo ba? Pero talagang hindi na namin kaya na patera ka na, ha, oy? Ewan ko sa iyo. Ayaw ko na. Ayan, tingnan mo kung saan na pumupunta talagang tandem mula sa kabilang dimension. Talagang pati sa mga afterlife, talagang ganyan. Oo, Pinuntahan ayan, talaga. nagbalik na ako Ayan, sa lupa. nagbalik. Kinuha lang ako saglit. Hiliram ako saglit doon kasi medyo kailangan ng presensya ko doon dahil sa'yo, Ronnie. At saka kailangan i-confirm ng aking partner doon sa afterlife kung naroroon na ba ang pangalan ni Ronnie. Kasi ayaw na daw niya eh. Di ba? Parang wala pa ako nakita. Wala pa naman, Oo, wala pa. Parang Good thing. matagal pa ang mission mo dito, Ronnie. Kaya ikaw, Ronnie, di ba, kinabukasan, gumawa ka na para baguhin mo lang mindset mo. Nasa mindset lang yan, di ba? Oo, correct. Kaya sabi nga natin, di ba, ano ba yun? Kung, ano ba tayo dito? Babawi? Or ano ba yun? Ay, di ba sabi ko, kung nag-aaral, pumasa or pumanaw. Yan lang, yung dalawa lang. Di ba? Pumasa ka sa buhay, pumasa ka sa struggles ng buhay, or pumanaw. Yun lang po ang Correct. dalawa nating option, ha, Ronnie, ha? Alam mo na, Ronnie. Ronnie, wag ka nang babalik dito, ah. Sinasabi Oo. ko sa'yo. Halika talaga, Ronnie, sabi ko. Oo. Talaga, halika! Maraming salamat sa lahat po ng mga nagpapatira ngayon at lalong-lalo na kay Ronnie. Sana na-enlighten ka namin o kaya sana yung mindset mo magbago na kinabukasan. Okay? Correct. Ayan. Siyempre,
syempre, sa mga patira po natin, open ng ating Facebook page. Tingnan nyo yung partner ko. Ayan, medyo okay na. Hindi na siya tatago sa dingding. Ayan, punta na po syempre sa ating Facebook Patira sa Tandem. Orange ang aming logo, guys. At kikita nyo mga pagmumuka namin doon. Okay? Mag-message lang kayo sa amin dyan. Okay? Maraming salamat mga Espred. Kita-kits tayo sa next episode. Muli, ito po ang inyong trauma. Naghahatid... Trauma? Na-trauma ka? Parang galing lang ako dyan. Iba-iba rin yung mga nasasabi ko dito sa lupa. Ay, anong trauma? Ayaw natin ng ganyan. Tropa. Kami, yung tropa. Maghahatid na. Hindi. Kami ang traumang maghatid ng Merwisyo. Totoo. Kami ang trauma maghahatid ng Merwisyo. Ay, Merwisyo ka talaga, Ronnie. Busit ka, Ronnie. Busit ka. Next episode na po. Maraming salamat. Yung na wala ng closing to, bahala kayo sa buhay nyo. Galing na ako sa ibang dimensyon. Na-trauma. Na-trauma pa. Na-trauma na. Ang traumang maghatid ng Merwisyo. Busit. Ay, Diyos ko, Lord.